You know? Sakto may mga nagbibideo kay. Pero welcome back sa pag-unbox natin tuwing Sabado. So, meron tayong, ano nga to? Nakagisa tayo. Kalimutan na. Ito. Z-Friend R78. Medyo weird yung layout niya. Actually, feeling ko meron na akong ganito dati. So, pero search natin. Or hindi ko natuloy bilhin before. Wala. So, clear. Search order. Pero ito, unbox nga natin. Red Dragon yata yun. Yun yung sinasabi ko. Pero, tama. Red Dragon nga yun. Parang ganito itsura niya. Pero kasi, Fur Cube. Uy, wait lang. Fur Cube. Familiar. Familiar sa akin yung ano. Pero yun nga, sinasabi ko kasi yung gantong layout na nakita ko sa ano yata, sa database yata. Yung Red Dragon. Pero, anyway, so tingnan natin. At, eto na nga, Fur Cube R78. Pero Z-Friend yung nakalagay sa kanya. Bakit Fur Cube? Diba? Ito. Ay no. Z-Friend R78. Okay, well anyway. So, mute switch. So, dapat tahimik siya. Pero yung itsura niya mukhang clacky. Ina-assume ko. Sorry. Anyway, so ito na. Buksan natin. Medyo medyo may yung dating ng box niya parang gaming. Okay. Anyway, so open natin. Ito pa pala. Ito yung option natin. Pinili natin yung black and then panda mute switch. So ito yung ibang variants niya. Pwedeng white pero mas feeling ko mas trip ko yung ganito. And then, yan. 78 free switching, 2 color, N key rollover. Okay. And let's open the box. Okay. So usually yung mga gantong keyboard, meron talaga siyang option. Actually, sa mga pinamibigay na keyboard sa di ba? Sa opisina, alam ko may mga ganito na rin sila, parang gaming vibes. So, pwedeng ikaw lang pala magpalit. So, yung gantong itsura, ikaw na lang magpapalit. Which is mapalitan natin para mas magandang itsura. As meron tayong ito nga, yung panda mute switch na titingnan natin ngayon. Ewan ko kung naririnig yung may nag-video ko pero kasi feeling ko may birthday kasi anyway. Walang nakalagay, men. Wala, Pero panda mute switch. Although wala naka-emboss or nakatatak. At dahil nga mute switch siya, wala tayong maririnig. Okay, so standard na keycap puller, switch puller, and ay, tama ba to? Okay. USB-A to USB-C na naka-L-type. Okay, punta na tayo sa keyboard. Boom! Unahin na natin to. Siguro palitan natin. Kasi tingnan mo yung itsura niya. Hindi ko masyado trivial ito itsura niya. May manual. Nasa ilalim pala. So, mechanical keyboard manual R78. Pero, ba't ganun? Ano ba to? Rebranding ng Z-Friend? Okay. So, are there any problems with our products? Please contact us. Okay. Pero yun yung manual. So, basic lang naman na word lang to Hindi ko masyado trip tong gantong keycaps. Masyadong malaki. Parang pang-dock lang yung... pero... Pang-dock. Dock lang yung... Pag malabo mata mo. Siguro pag malabo mata mo, ma-appreciate mo to. Pero ang laki masyado nito. Caps lock shift. Hindi ko masyado trip yung keycaps. Pero anyway, so papalitan natin. Okay. Unahin na natin yung spacebar. Pero before nun, sound check muna tayo. Medyo makunat. Okay.
And unahin na natin to, spacebar. Oh. Ay men, kita na agad oh. Tingnan yung base, yung base. Okay. Enter. Gamida. Kala may damage. Parang may damage. Yung keycaps niya kasi parang may dumi. Hindi nakikita sa camera pero I mean parang faded. Although hindi mo naman masyado mapapansin na pag nagta-type ka, pero hindi ko lang trip yung quality nung ano niya, nung keycaps. And then escape. Okay. So yan na. Medyo mas okay na sa akin yung ganitong itsura. Sana pati itong ano, itong numbers, sana meron siyang option na palitan. Kasi parang mas maganda yung black or ewan ko. Para sa akin kasi tinitingnan ko to, ayun oh. Pag black, naka-black rin to. Or kasi parang kinontrast nila, black to white to. Wala lang. Kung ako magde-design, ganun yung gagawin ko. Pero, going back, yung layout niya medyo alam mo yung alanganin na 60 layout siya, pero kasi kung kailangan mo ng numpad, eto. Well, for me personally, magsi-60 na lang ako, and then if kailangan ko ng numpad, it's either kukuha na lang ako nung whole keyboard or magkuha ako ng separate na numpad. Kasi yung separate na numpad ngayon, although extra cost siya, pero kasi mas effective sa akin yung nakahiwalay na yung ganun. Like yung separate numpad, wireless naman din yun. Katulad ng ginagawa ko, meron ako separate numpad. Although, hindi ko na siya nagagamit for like a year or so. Pero, yun yung sa akin. Although, pag kailangan mo naman ng ganito, ng maliit na keyboard, compact, at pwede mong bit-bitin, okay to, hindi pa lang F1 keys. Okay na rin. Kasi medyo mahaba siya eh. Medyo mahaba siya. Alam mo yung, kaya para sa akin, kumuha ka ng 60% na layout para mas maliit, pero dinagdag mo to. Although compact siya, ayun, madikit to. Nakadikit na naman siya. Pero, anyway, so open natin yung, open na natin, di pa natin. Okay, so open natin yan. And then, yung Panda mute switch. Oh, man, ang tigas. Okay. So, nakita na naman natin to kanina. Ito nga yung Panda mute switch. Okay, parang okay yung quality nito. Siguro, napunta lang siya sa keyboard na medyo mas nasa entry level. Pero, tatry ko kumuha ng ganito, tapos bibuild tayo siguro. So, ito na nga yung ano. Ito na yung, ay, 3 pins lang. Okay. Plastic tong gilid. Yung pinakakapitan ng mga kapitan ng switch. Hindi bang kapitan yung iniisip mo? Hindi yung kapitan na kapitan, yung nilalagyan ng switch yan. Tapos, eto, nakita nyo yung plate yun. Feeling ko mas okay pa to kung malalagyan ng foam. Pero mag-open ka eh. Although tagusan siya, ayun o. Ayun o. Ayun o. Oh, and then, syempre, north facing. Hindi ko masyado trip yung ano, yung quality nito, pero I mean, okay lang naman. Kasi magkano ba to? Wait. Lagay muna natin. Oops. Yeah. Okay. Nahihirapan ako tanggalin ng isa. Check natin to. Kasi ito yung kadalasan na yung parang dapat libre kasi ganito yung yan. Medyo mataba yung pang huli. Oops. Okay. Yung mas madali nga yung ganito. So, kung magtatanggal-tanggal kayo ng mga switches, mas importante yan ganyan. Meron kayong medyo mas manipis at medyo mas chubby ng konti. Balik na natin to. Hindi pa pala natin na check yung buong unit, no? So, ito na nga. Sa taas. Uy, wala.
Kasi nga naka-L di ba? So, sa taas wala. So, dito yung gilid. Ito, dito nilalagay yung USB. Wired lang siya. Parang mahal niya sa wired. Sa ilalim wala rin. Pero meron siyang kickstand. Although isa lang. Although okay na. And then, ayun, wired mechanical keyboard. Okay. Basic keyboard siya. Pero kasi magkano to? 1,000. Pwede na. 1,170. Pero nakuha natin ng 1,035. Siguro, ano tayo? Typing test. Para mas maano natin kung all goods ba siya. Typing test tayo. Quick typing test. Focus muna natin. Focus. Do not disturb. Yan. Okay. Monkey type. Medyo alangan ako. Hindi ko siya masyado trip. I mean, pwede naman for the price of sabihin mo ng 1,1. Oops. Okay. Sana gumana. Gumagana? Okay. Oh. Ayaw, man. Okay, ayun. So, game. Typing test tayo. Pero yung ilaw, alam mo siya, ito yung sinasabi natin literal na budget version na if ever na gusto mo tumalon from membrane to mechanical keyboard, may mapapansin mo yung difference. Pero before that, ito na magta-typing test na tayo. Taasan muna natin ng konti para mas maganda yung oops. Kita naman, no? Yan, kita. Game. So, yun na nga. Pansin nyo, naka-mute switch siya, ramdam na ramdam natin. Kasi hindi ko masasabing rinig na rinig nyo kasi nga naka-mute eh. So, ramdam natin yung pagiging mute switch niya. Surprisingly, maganda yung switch. Hindi ko trip yun, siguro yung keycaps dahil nga sa hindi ko trip talaga tong gantong itsura. Masyado malaki to, men, no? Ay, no? Siguro kung pinalit nila ng onte, although ito okay lang sa akin to. Ito hindi ko masyado trip tong mga ganito. Pero going back, yung typing feels, yung typing vibes niya actually maganda. Dahil nga maganda yung switch. Hindi ko masasabing alam mo yung above average. Nandoon siya sa gitna na feeling ko na sa budget level. Magkano ba to? Panda mute switch. Speaking of, check na rin natin. Total nandito na rin tayo. Panda mute switch. Meron ba dyan? Panda mute switch. Quick check. Panda mute switch. Iba to. Silent. 5 pins to. Feeling ko hahaba to pero yun lang. Maganda yung switch kasi pero pag binuksan natin wala nakalagay kung anong switch mismo, no? Although nakalagay na sinabi nila na Panda mute switch. Okay. Okay, so yung verdict natin for the price of 1,011, sabihin na natin 11. Oops. Hindi pa pala ako ng thumbnail. Thumbnail ko na muna saglit. Singit lang natin. Okay. So, for the price of 11, actually pwede siya. Pero, kung mas mabababa siguro nila ng less than 1,000, mga 900, pasok na pasok to. Lalo na kung gusto mo ng mas maliit na switch with the extra keypad, with your number keys, pwede. Hindi ko talaga trip yung yung keycaps. If may papalitan man dito sa keyboard na to yung keycaps. Yung base niya mismo nadadala ng switch eh. Kahit mas alam mo yun, wala pa siyang foam, wala pa siyang modifications, wala pa siyang kahit okay na. Yung
yung keycaps lang talaga. So, pwede to. Tapos, bibili ka siguro ng keycaps na round, yung mga budget keycaps, yung mga nasa, ano yun, yung mga 500 to 700. So, pasok tong keyboard na to. Although, pag ginawa mo yun, nandun ka na sa range ng 2,000, at yung 2,000 na range, may magaganda, may magaganda ng keyboard na tri-mode. So, wala lang, pinapasakit ko lang ulo nyo. Pero hindi, I mean, again, if budget mo is nasa 1,000 at gantong layout yung hanap mo, pasok na pasok. Although ito, lagi ko nababanggit na hindi ko rin masyado trip tong magkakadikit na to. Kasi, parang hindi mo naman, hindi na ako nagamit ng Alt and Control dito. Kadalasan ito yung ginagamit kong control. Ewan ko kung meron gumagamit sa inyo ng Alt at Control dito. Madalas FN lang sa akin to. Pero, alam mo yung parang, siguro for familiarity na lang din, sana yung mga moving forward, yung FN na lang nandito or Control or Alt or kung ano man pwede mong ilagay na isa para at least may space. Kasi medyo maliit to. Tsaka isa pa, mas madaling hanapan ng keycaps pagka ganun. Anyway, opinion ko lang. Opinion ko lang naman yun. So, yun. Dito na natin tatapusin. Okay naman tong keyboard na to. May room siya for upgrade. May, alam mo yun, papunta doon. So kung nasa, halimbawa, may extra kang 1,000 at eventually next month plano mo mag-upgrade. So pwede to. Pero kung may around 2,000, 3,000 ka na budget, siguro pass ka muna dito para sa akin, ha. Ayun lang. So again, isa pa nakakalito yung ano nila, Z-Friend yung nakalagay doon sa yung binili natin, pero nung dumating ang nakalagay is Fury Cube. Ang Fury Cube, may na-unbox na tayong ganun. Alam ko inky yata yun, pero anyway, so kumaba tayo dahil sa madaming pasingit at mag-stick na lang tayo dun sa nakalagay sa dun sa pinagbilan natin, which is Z-Friend R78. Siguro yun yung pinakamalapit. R78. Bye-bye na guys. Babu.